Patuloy pa ring ramdam ng maraming pamilya ang epekto ng trahedya sa Lapu-Lapu Day. Ang ilan sa mga paraan para pag-usapan ang malagim na insidente at kung paano po ito ipaliwanag sa mga bata. Sa ulat ni Pat Fernandez. Matapos ang malagim na insidente sa Lapu-Lapu Day Block Party kamakailan, ang tanong ng ilan sa mga miyembro ng komunidad, paano nga ba kakausapin ang mga batang apektado ng dalamhati dulot ng trahedya? You have to pay attention to as parents, yung mga magulang, paano mo ini-ease yung own anxiety mo and safety kasi na sense nila yon. Tsaka whatever works for you, offer it to your child too. Ayon kay clinical psychologist at early childhood education specialist Lia Nagiat, mahalaga raw ang pag-manage sa collective trauma sa pamilya. Di raw mabuting kimkimin ang nararamdaman at magkaroon ng healthy outlet upang maipahayag ang dalamhati at maproseso ang negatibong emosyon. Anya, pag nagtanong daw ang mga bata ukol sa isang trahedya o masamang pangyayari, mas mainam daw ang simpleng paliwanag at paglagay ng label sa emosyon. As parents, ang trabaho natin is to model functional practices to our children. So for me, kung prayer is functional to me, na nakaka-cope ako, na feeling ko natutulungan ko yung iba, I'm gonna continue to do that and I'm gonna encourage my kids to do that too. Kasi at one point in their life, sila na rin magde-decide kung nakakatulong yun or not, right? Limitahan din daw ang exposure sa mga violenteng video sa social media. Para sa maliliit na bata, makakatulong daw na bago umattend ng vigil o memorial, alam nila kung ano ang dadatnan nilang seremonya. Simplehan din daw ang pagsagot sa mga tanong. Kung sabihin nila bakit umiiyak, again, stick with the facts, umiiyak dahil may nangyari na really malungkot siya, right? Masakit when people get hurt or people die. So sticking with the facts and making sure na yung information na binibigay mo, yun yung hinahanap nila. Not too much info, wag din masyadong konti. Kung nagrereklamo ang bata habang sumasali sa vigil o dasal, ani Nagiat, huwag silang pilitin o pagalitan. Mo yung reasoning, bakit ba prayer is helpful rather than this is what we should do. This is why we're doing it and this is why it's gonna help. Sa mga nangangamba para sa mental health ng mga anak nila, payo ni Nagiat, importante lang na kumuha ka ng help and that you always pay attention to what's around you. Kasi kung meron ka ring friend, kunyari na nagsastruggle sa mental health, importante na tulungan mo rin sila or i-direct mo sila sa right resources. para sa mga nangangailangan ng suporta, maaaring tumawag sa 911 para sa agarang suporta o sa crisis hotline ng inyong probinsya o teritorya. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.